Roxas District sa Quezon City na madalas ding bahain, napalangoy na naman ang ilang residente sa lagpas taong baha. Hindi sila lumikas kahit pinuntahan na ng mga rescuer. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bit-bit ang plastic container na ginawang palutang, nilangoy ni Bong ang baha na umabot na ng lagpas tao sa Barangay Roxas District sa Quezon City. Hindi para lumikas, kundi para bumili ng makakain para sa kanya at pamilya. Bumili po ng pagkain dyan sa palengke. Pandesal, itlog, para hanggang mamayang gabi. Hindi kami lumilikas. Sanay na kami rito. Namili rin ng mga grocery items ang residenteng ito kung kailan kasagsaga ng ulan at baha. Abot leeg na ang tubig pero ingat na ingat siyang hindi malubog sa baha ang mga pinamili. Ang kapitbahay na si Joel naman, nilusong din ang baha para ilikas sa mas mataas na lugar ang motorsiklo pero silang mag-asawa hindi raw lilikas sa evacuation center. Misis ko, pinalipat ko sa kabilang bahay na may second floor para hindi sa abutin. Kaya ang bangkang pang-rescue nakatambay lang at paikot-ikot sakaling may magbago ang isip para lumikas. Sa Barangay Santo Domingo naman sa bahagi ng Araneta Avenue, lumalangoy na ang mga residente. Dito sa Araneta Avenue sa Barangay Santo Domingo, lagpas tao na ang baha. Kaya naman marami sa mga lumilikas na residente ang napipilitan ng lumangoy. Di alintana ang sakit na maaari makuha mula sa maruming tubig. Wala na pagkain sa bahay. Kung kumuha ng pambili at bibili pagkain sa labas. Opo. Sir, may sakit daw na pwedeng makuha mula sa baha, yung leptospirosis. Wala, hindi mo naiintindihin yun. Kesa magutom kayo, iintindihin mo ba yun? Ang iba naman nagtatampi sa ulang sa ulan, walang face mask, walang social distancing, katabi ang mga naglulutangang basura. Kanina pa ko kasi namin sinasawayan, bali siguro nag-i-enjoy lang sila sa yearly na pagtaas ng tubig dito. Hintayin din namin yung mga ibang papunta ng mga barangay rescue para persahan silang patabihin at ipagilid or itanggal dyan sa talagang delikado kasi yung ganyan. Hindi natin alam, baka may mga hukay dyan. Ang ibang residente naman tulad ni Ruby, naghahanap ng mapapakinabangan panggamit na naglutangan na sa baha kasabay ng paglikas. Parang iskinita ang bahay namin, delikado pag kami natrap doon, malalim na. Nanigurado na ako kaysa naman sagipin na namin yung buhay namin . Sa Barangay Tatalon, Quezon City, nakahuli ng malalaking hito ang mga residente gamit ang mga pang-trap ng daga. Samantala, sa kasagsagan ng malakas na bayo ng hangin, nabagsakan ng nambuhalang puno ang SUV na ito sa Barangay Bagong Silangan. Ililipat raw ng senior citizen na si Ricardo ang kanyang sasakyan sa mas mataas na lugar para hindi abutin ng baha ng mabuwalang puno at tumama sa kanyang sasakyan. Kasi umulan, malakas ang hangin, bigla na may kumalabog. Nahilo nga ako . Tsaka po, buti nga wala akong kasama. Kung may kasama ako, maaaring hospital o hindi natin alam. Samantala, nalubog naman sa baha ang isang kotse na hindi na nagawang ilikas ng may-ari. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Sa lungsod ng Maynila, nagdulot din ng baha ang bagyong Ulysses. Gumuho ang isang lumang pader dahil sa lakas ng hangin. Live mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok si Maris Umali. Maris? Mike, tumila na ang ulan at hindi na rin ganun kalakas ang ulan kung ikukumpara dun sa naranasan nating malakas na ulan at talagang pagbayo ng hangin kanina nga madaling araw hanggang sa buong maghapon. Pero makikita nga po sa pinsalang iniwan, ito gaya halimbawa itong nakikita nyo sa aking likuran, itong malaking tipak ng pader na gumuho kung gaano kalakas ang paghagupit ng bagyong Ulysses dito sa lungsod ng Maynila. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Ulysses, humahataw ang malalaking alon mula sa Manila Bay sa bahaging ito ng Roxas Boulevard. Sa lakas ng hangin, may mga punong nabuwal na humambalang nasa daan. At ang pinagsamang ulan at hampas ng alon, nagdulot ng pagbaha. Sa Binondo, bumagsak naman ang scaffolding sa isang ginagawang gusali. Nagkaroon din ng pagbaha sa ilang lansangan tulad ng Espanya. Bumaha rin sa ilang bahagi ng Santa Mesa. Ang ilang bahay pinasok ng tubig. Ang malakas na hangin din ang nagpabagsak sa malaking bahagi ng pader na ito sa El Guerrero Street, Ermita, Maynila, pasado alas 12 ng hating gabi. Halos mapuruhan ang mga barong-barong patitindahan na nakatayo sa tabi nito. Siyempre gulat kasi sumigaw, umiyak. Pati anak ko sumigaw. Pati
pitong kasama ko, hindi halos nang makatayo. Dahil dandahan siya makalakad. Parang stroke mild na kasi siya po eh. Di namin na katapusan na talaga kasi pagbagsak na yung kasama yung wire. Masama ang loob. Dahil sa nabagsakan yung pintuan ng tindahan, yung mga ibang paninda ko, pinagnanakaw ng mga dumaan doon. Halos akala po namin, katapusan na namin yun dahil hindi na nga ho kami makalabas ng bahay. Ayon sa barangay, luma na ang pader na siya na lang naiwan sa dating gusali ng PAGCOR. Pinangangambahan na namin yon mula nung giniba yung PAGCOR. Tapos niretain nila yung wall nga na yon na alam naming mahuna kasi may tumubo na halaman sa gitna eh. And earlier pa, mga 11 o'clock, medyo may tumatalsik na debris. Kala namin dala lang ng hangin. So mula pala doon sa pader yun, nagka-crack na siya. Sobrang nakakatakot kasi yung pagbagsak ng pader po, umabot sa bahay. Buti na lang walang nasaktan sa insidente. Aabot sa 42 pamilya o mahigit 100 katao ang inilikas at dinala sa Aurora Quezon Elementary School. Nasa Rosauro Almario Elementary School naman inilikas ang mga nakatira sa tabing dagat sa Isla Puting Bato. Lumikas po kasi kami mga bandang alauna ng gabi nung kasagsagan po ng malakas na hangin kasi lumilipad na po nung bubong namin. Kinaumagaan po, may pumunta po sa amin na kasamahan sa kapitbahay. Sabi po na wala na po kaming bubong, wala na rin po nung dingding namin, nagiba na po. Nung mga pamangkin ko po kasi wala na po silang tutulugan kung giba po nung bubong nila. Paano po kung bigla pong lumakas ng hangin mamaya? Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, bawal pang bumalik ang mga evacuees sa kanilang mga tahanan sa ngayon dahil sa peligrong dala ng bagyo at ng high tide. Pero marami na sa mga residente ang nagsipag-uwian na. Hindi man pwedeng hindi ayusin kasi may mga bata eh. Dito nga, nawalan nga ng 2 pantalon. Mike, ayon sa anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno, suspendido na po ang klase sa lahat ng antas, pati na rin po sa graduate school, sa parehong pampubliko at pribadong paaralan bukas, November 13. Mike? Maraming salamat, Marisumali. Umapaw po ang Laguna Lake dahil din sa bagyong Ulysses at kabilang sa mga sinagip na residente ang isang bagong panganak na ina at kanyang sanggol. At mula po sa Laguna, nakatutok live si Emil Sumangi. Emil? Vicky, hindi nakaligtas sa pagbaha Laguna dulot ng walang tigil na buhos ng ulan mula kahapon hanggang kaninang makapanakali. Pero sa kabutigang palad, 0 casualty sa buong probinsya. Nakatulong daw ang maagang paglikas ng mga residente at ang maagap na pagresponde ng mga otoridad. Halimbawa nga doon sa bayan ng Fami, kung saan higit 20 pamilya ang nailigtas mula sa isang na-isolate na barangay. Mistulang nabura sa mapa ang 2 barangay na ito sa Fami, Laguna nang lamunin ng tubig mula sa umapaw na lawa ng Laguna ang mga tirahan dulot ng magdamagang ulang dala ng bagyong Ulysses. Pagputok ng liwanag, nagpasaklolo na ang mga residenteng na-isolate. Mabilis pero maingat ang inilatag na rescue operation ng Fami Laguna MDRMO at Philippine Army gamit ang kanilang rescue boat. Unang nailigtas ang mag-anak na ito. Bit-bit pa ang alaga nilang baboy. Magkakapitbahay naman ang sunod na naisalba. Karamihay mga bata na agad isinilong ng rescue team. Huling dumating ang rescue boat na ito na balot ng trapal. Inakalang gamit ang laman nito. Pero nang alisin na ang takip pagdating sa Pampang, bagong panganak pala na ina at kanyang sanggol ang sakay nito. Nagka-landslide naman sa bayan ng Nagkarlan. Umambalang sa kalsada ang gubong lupa at napuhalang mga bato sa kalsadang sakop ng barangay Bangkuro. Ginamitan na ito ng jackhammer para maklir ang kalsada. Sa bayan naman ng Liliw, 15 pamilya ang kagabi pa lang ay pinalikas na dahil sa pag-apaw ng Lapad River. Dito naman sa Kalamba, pinasok na ng tubig ang mga bahay sa 3 barangay na nasa tabi ng umapaw na Laguna Lake. Pwede ka mali, mga kamusta lang ko? Oo. Oh, pumasok na yung tubig dito. Ngayon lang pumaga? Oo. Anong naging karanasan ninyo mula kaninang madaling araw hanggang sa mga oras na
Hindi mo masyadong makatulog. Anong nakabangan nga ito, baka biglang tumaas na. May evacuation centers na inilaan para sa mga apektado nating kababayan. So ngayon po, meron na po kaming 21 out of 54 barangay na apektado po ng aming preemptive evacuation. A total of 1,390 families as of 8 a.m. With 4,500 individuals po. Pero ang karamihan, nagpasyang manatili sa kanilang mga tirahan. Wala kami mga trabaho ngayon, tsaka tulad mo ngayon, baka nahirap po ang buhay. Tsaka hindi po kami makadiskarte ng magaling. Yun lang po. Sana matulungan kami dito. Ngayon po kumilos. Maalit po nga ang panang pa. Hihingi na po kami ng konting tulong. Hindi rin nadaanan ng mga main road dito sa Calamba dahil binaha. Mga kapuso, pasado alas 9 ng umaga. Ako po'y narito ngayon sa kahabaan ng Manila South Road. Ang kalsadang nagdurugtong sa mga motoristang magmumula ng Metro Manila papasok dito po sa Laguna. Ayon po sa mga nakausap nating traffic enforcer, kaninang madaling araw pa ho, tumaas ang tubig dito. Dala na rin ng walang humpay na pag-ulan. Kaya kung sila narito ngayon, pinababalik na nila yung mga motorista. At kung maaari, huwag nang tumuloy sa kalsada ngayon dahil lagpas tuhod na po. Tumitirik na yung mga sasakyan doon. Kaya dito pa lamang, hinaharang na po nila. Ito sir, ano po puro bahan dinadaanan. Wala po doon sa Los Baños hanggang dito.